Isang magandang araw sa bawat isa. Sa kabila ng mga pinagdaraanan ng higit na karamihan sa mga tao ngayon, matatawag pa rin nating magandang araw ang araw na ito dahil ang bawat araw na dumarating ay kaloob ng Panginoon ng dahil sa kanyang kabutihan at ng kanyang kadakilaan. At sa araw na ito ay tatalakay tayo ng isang napakahalagang paksa para sa pangkalahatan ng sangkatauhan. Today we are going to reflect on a very important matter which is a universal need of humanity. Pag sinabing universal, ang ibig sabihin ay hindi kumikiling at hindi kumikilala ng kahit sino. When we say that there is a universal need for all humanity, there are no distinctions and there are no boundaries. Hindi kumikilala ng kasarian, lalaki man o babae, hindi kumikilala ng edad, matanda man o bata, hindi kumikilala ng kalagayan sa buhay, mayaman man o mahirap, mataas man ang pinag-aralan o hindi man nakapasok sa paaralan. Hindi kinikilala ang dakong tinitirhan, kung ito man ay sa lungsod o kanayunan, o kaya hindi kumikilala sa anumang pagkakaiba sa lipunan. And today we will discuss about the need of everyone for rest. This is a universal need. Ang pangangailangan ng bawat isa ng kapahingan o pagpapahinga. Napakaraming mga pasanin sa buhay. There are so many burdens in life. These are part of human existence. Hindi natin maitatanggi sa karanasan natin at sa katunayan na pinagdaraanan na ang mga pasanin at bigatin ay bahagi ng buhay ng tao habang nandirito sa mundo. There is poverty, there is sickness, there are conflicts, there are confusions and chaos. Sa kapanahunan ngayon, maaaring ang isa ay higit na nangingibabaw kumpara dun sa iba. This happen and this come every now and then. But on rare occasions like this, there are some that happen to all people, almost all people, everywhere. This will always be around. We can try to avoid them, and we do our best to avoid them. Binigyan tayo ng sangkap ng Diyos upang ipagsanggalang ang ating mga sarili laban sa mga ito. Maaari nating gawin ang mga pamamaraan upang maiwasan ang mga ito. We can try to solve them, and our efforts may produce a lot of good results, but the reality is they will always fall short of what is most desirable. Tayo ay maaaring gumawa ng lahat ng pinakamabuting pamamaraan upang sa ganon maiwasan o mapigilan ang lahat ng ito. Pero sa kahuli-hulihan, yung gagawin natin ay palaging kakapusin doon sa pinakamabuti na maaaring kahinatnan. Dito papasok ang isang napakagandang balita. Herein comes the good news. We have a God. And every need can be met by our God. And this universal need for rest can be met by God because our God is a God of rest. Ito yung napakagandang balita sa kabila ng parang napakahirap ng pinagdaraanan ng marami, na lahat ng pangangailangan ng tao na darating ay maaaring tapatan ng katugunan ng Diyos. At ang pangangailangan ng kapahingahan o pagpapahinga ay maaari niyang tapatan dahil siya ay Diyos ng kapahingahan. Despite the situations we are in, this is a truth.
It is attested by the scriptures. Ito ay pinatutunayan at pinagtitibay ng kasulatan. At ito ay makikita natin kung magsusuri tayo ng mabuti mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos ng kasulatan. We will find this truth clearly attested in the entirety of the scriptures from its beginning to its end. Ang kailangan lang ay magsuri tayo ng mabuti patungkol dito. Ang unang nais nating bigyan ng paglilinaw ay saan makikita sa kasulatan at paano makikita ang paglalarawan na ang Diyos ay Diyos na nagkakalob ng kapahingahan o pagpapahinga. May tatlong importanteng bagay na ating titingnan. Maaring meron pang higit dito, pero sapat itong tatlong ito para mabigyan natin ng diin itong katotohanan ito. This will suffice to attest to this truth that our God is a God of rest, and only He can truly meet our need for rest. Yung una ay yung kanyang paglalang, His creation. Alam natin dito sa Genesis chapter 1 ay nakatala ang paglalang ng Diyos sa lahat ng bagay. In the very first verse of the Bible, it says, "In the beginning, God created the heavens and the earth." Lahat ng nakikita natin ngayon, lahat ng sangkap ng kapaligiran na bahagi ng ating mga karanasan ay galing sa paglalang ng Diyos. Pagkatapos sinabi yon, dun sa sunod-sunod na mga talata, ay inilarawan kung papaano nilalang ng Diyos ang bawat sangkap ng sangsinukob. They are outlined, the creative acts of God. At isang bagay ang kapansin-pansin dito, na sa loob ng 6 na magkakasunod na araw ay inilarawan ang sunod-sunod na paggawa ng Diyos ng iba't ibang mga sangkap ng sangsinukob at ng mundong ito. At merong isang bagay na hindi gaanong nabibigyan ng pansin because it seems so ordinary, and it's so ordinary in our human experience. Kung i-outline natin ng mabilisan ito, ang sabi doon sa verse 3, "And God said, let there be light. And there was light." At sinabi doon yung ilang mga bagay. Pagkatapos, doon sa huling bahagi ng verse 5, ay mapapansin natin ng nakalagay, "And there was evening, and there was morning the first day." So there is a distinction or a division doon sa mga gawa ng Diyos, the creative acts of God. Pagkatapos, ang sabi doon sa ikalawa, ay gumawa ang Diyos ng pagitan sa tubig pangitaas at tubig pangibaba na tinawag na kalangitan o kalawakan. At ang sabi doon sa pagsasara, doon sa bahaging yon, in the last part of verse 8, "And there was evening, and there was morning the second day." Pagkatapos, ang sabi doon ay tinipon ng Diyos at pinagsama-sama ang mga tubig at tinipon at pinagsama-sama ang mga kalupaan. At doon sa huling bahagi nito, sa verse 13, ang sabi, "And there was evening, and there was morning, the third day." And so on, and so forth, hanggang sa makumpleto yung lahat ng nilalang ng Diyos. At sa kahuli-hulian, ang pinakahuli na nilalang ng Diyos ay ang tao. Pagkatapos niyang nilalang ang lahat ng pangangailangan ng tao, pinakahuli ang tao. At ang sabi doon, nung matapos na ang lahat ng ito, doon sa huling bahagi ng chapter 1, ang sabi doon sa huling bahagi, once again, it says, "And there was evening," doon sa verse 31, "and there was morning
the sixth day. Anong ibig sabihin nito? Ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa pagtugon ng Diyos sa pangkalahatang pangangailangan ng lahat ng tao. The need for rest. And I said that God is our God of rest, attested to in the scriptures first by His creation. Kung papansinin natin, sa bawat gawa ng Diyos ay may pagitan. Ang sabi niya, and there was evening and there was morning the first day, and there was evening and there was morning the second day, and so on and so forth on the third, fourth, fifth, until the sixth day. Out of His infinite wisdom and goodness, nakapaloob na sa lalang ng Diyos ang probisyon upang sa ganon ang tao sa kanyang pamumuhay dito sa mundo ay makaranas na kagad ng kapahingahan. Yan ay nararanasan natin ngayon. After one whole day, night time comes. Why? So that we can have our rest. Ganon kabuti at kadakila ang Diyos. Bago pa niya lalangin ng tao, naglagay na siya ng probisyon upang sa ganon maging bahagi ng karanasan ng tao pagkatapos ng maghapong gawain ay makaranas siya ng kapahingahan. Kaya nga yung ibang mga tao, dahil pagod sa maghapon, kung minsan ay nasa kalagitnaan pa lang ng hapon ay tumitingin na sa kanilang mga relo o tumitingin na sila sa labas at tinitingnan kung medyo dumidilim na ang kapaligiran dahil hinihintay na nila yung oras na maibsan yung kanilang mga kapaguran. Sa gayon, sila ay makatanggap ng kapahingahan. Ang isa sa mga pinakamasaklap siguro na karanasan ng tao yung hindi makatulog. Yung alam niya na ang lahat ay nagpapahinga na at siya ay hindi pa. This is a provision of God. For every creative act that He did during this period of creation, there was evening and there was morning. Merong gabi hanggang dumating yung umaga. Yan ay para sa atin upang sa ganon, sa pagpapatuloy ng buhay dito sa mundo at sa ating pagtataguyod ng ating mga araw-araw na mga pamumuhay, pagkatapos ng maghapon ay magkaroon tayo ng kapahingahan. It is taken for granted. We rarely think about that. That God in His infinite wisdom and goodness designed human life to be like this. After each day's activities, today, after each day's toils, He has provided the evening so that we can get our normal and natural rest. So that our minds and our bodies can recover from the tasks that we have done so that we will be ready for the next day. Etong katunayan, una na ang Diyos ay Diyos ng kapahingahan sa kanyang lalang, in His creation. Pero ang sabi doon, nung matapos ang lahat ng ginawa ng Diyos, ay sinabi doon sa chapter 2 verse 2, by the seventh day, God has finished the work He had been doing, so on the seventh day, He rested from all His work. And God blessed the seventh day and made it holy because on it He rested from all the work of creating that He had done. Why? To set a pattern, again, out of His infinite wisdom and goodness, another provision so that man may find rest. Hindi lang yung weekly, hindi lang yung daily rest. After each day's toil, there will be a night time so that we can rest our bodies and our minds. Pero dito, ibinigay niya na halimbawa mismo ang kanyang paggawa na pagkatapos ng 6 na sunod-sunod na araw, pagdating ng itong araw, siya ay nagpahinga. At ang sabi dito, and God blessed the seventh day and made it holy because on it He rested from all the work of creating that He had been done. All along, this is a part of His grand design. Because there will come a time when He will develop and build up a nation of people who will know Him
and believe in Him and serve Him, pagdating doon sa Exodus chapter 20, sila yung kauna-unahang binigyan niya ng formal na mga panuntunan sa buhay. Sa gayon maranasan nila ang kabutihan ng isang buhay na nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. At isa sa mga ibinigay doon na mga panuntunan ay kasama ito. Dito makikita sa Exodus chapter 20 yung tinatawag na Ten Commandments. And you will see in verse 8, as He had demonstrated doon sa Genesis chapter 1 at chapter 2, ang sabi dito, Exodus chapter 2 verse 8, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it, you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your animals, nor the alien within your gates. Pagkatapos, ipinaliwanag kung bakit. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but He rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Ito ang ikalawang katibayan o katunayan na ang Diyos natin ay Diyos ng kapahingahan. Kaya ang lahat ng ating kapaguran, ng pangangailangan natin ng kapahingahan, siya lang ang makakatugon. Dahil ito ay pinatunayan doon sa kanyang paglalang ng lahat ng bagay, His creation. Pangalawa, pinatunayan ito sa kanyang mga kautusan, His commandments. Nakasama dito ay ang pagsasabi na maglaan ng isang araw sa loob ng isang linggo pagkatapos ng 6 na sunod-sunod na araw ng kapaguran upang sa ganon, ito'y magsilbing kapahingahan. Hindi lang sa katawan at kaisipan, ngunit maging sa espiritu ng tao. Sa gayon, makapaglaan siya ng panahon sa kanyang pagsasaalang-alang at pakikipag-ugnayan sa Diyos. This is the second thing that attests to the truth that our God is a God of rest. Kaya nga napakahirap kung iisipin natin na walang weekend. Na kung tuloy-tuloy ang gawa ng tao na walang isang araw na ipapahinga sa loob ng sanglinggo, hindi maaaring maitaguyod ng tao ang anumang kanyang ginagawa. Kaya nga yung ibang mga tao, nakaimbento sila ng mga kasabihan na nakapagbibigay ng ginhawa sa kanila. Sabi na, TGIF noon. Thank God it's Friday because they're looking forward to the weekend. Either 1 or 2 days of finding rest, renewal, a respite from what they have done for the whole week. Yan ay nararanasan natin. We would not have survived to this point if God has not given us this provision na napaka-ordinaryo para sa karamihan sa atin pero hindi natin napapansin. Mulat sa Paul, yan ay disenyo ng Diyos that He could provide rest for us. On a daily basis, when night time comes, we can take our rest. On a weekly basis, after 6 days of toiling and working, of all the activities that we have to do, there is one day that is set aside for us to rest. But there is one ultimate proof that attests to this. Again, the first one is the creation of God. The second one is the commandment of God. The third one is the call of the Lord Jesus Christ. At siguro, kabisado ng karamihan sa inyo ito. Pagdating natin sa Matthew, chapter 11, when Jesus Christ came down to earth to live among men,
to live among His creatures. Ito ang sinabi niya doon sa verse 28 hanggang verse 30. Sa Matthew chapter 11, ito ang sinasabi. I'd rather begin with verse 25. Sa paggawa ng Panginoong Hesus ng iba't ibang mga bagay, nung siya ay magpasimula na ng kanyang public ministry, siya ay nangaral at nagturo, siya ay gumawa ng mga himala, at siya ay nakakuha ng pansin ng maraming mga tao, at marami na nagkaroon ng interest at sunod na sa kanya. Ang sabi niya minsan, in Matthew chapter 11 verse 25, at that time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. Yes, Father, for this was your good pleasure. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal Him. Pagkatapos, dito natin makikita yung isa sa mga pinakapopular na talata. So popular that there was one time that it was made into a song, and it became a hit. Ang sabi dito, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. This is the ultimate proof that our God is a God of rest. Not only our human experience, though we take it for granted, that God has designed daily rest for us from the very beginning in His creation. And then He designed a weekly rest, a weekend rest for us in His commands. But He is now calling us to the ultimate kind of rest. A rest not only for our physical bodies and our minds, but a rest for our souls. A rest for our spirits. Ito yung paanyaya ng Panginoong Hesus na nagpapakita na animo ay nagsasabing kailangan nyo ng kapahingahan. Alam ko yan. It's part of your human experience. And I can provide the answer. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na kapahingahan. Come to me. If you are burdened, if you're tired, if you're carrying heavy loads, and I will give rest to your souls. But how does this rest come? It's not something that is automatic. Kahit naman yung daily rest, nasa sa atin ang responsibilidad upang pagkatapos ng maghapon ay umimlay tayo at magpasimula na gamitin yung oras ng pagpapahinga. Ganon din pagkatapos ng 6 na araw ng kapaguran, nasa sa atin yung kapasyahan upang gamitin yung 7. Sa gayon, gugulin natin sa pagpapahinga at pagkakaroon ng ugnayan sa ating Panginoon. How does this rest come? We know the source. God is the source because He is the God of rest. But how do we experience it? Ang sabi dito, pagkatapos ng paanyaya ng Panginoong Jesucristo, sabi sa verse 29, take my yoke upon you and learn from me, from I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. How do we find this rest? By being yoked to the Lord Jesus Christ. By being yoked with Him, then we will know God. Makikilala natin ng mabuti at tama ang Diyos. Truly know Him. Not only intellectually but by experience. Kasi bago yon,
Sinabi niya dito sa verse 27, all things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal Him. What does being yoked mean? Anong ibig sabihin ng pakikipamatok? Now, this is easier for us because we live in an agricultural country, although it's not as agricultural anymore as it used to be. But most of us know very well what agricultural work is all about. It is about farming. At ang isang bahagi ng pagsasaka ay yung pagbungkal ng lupa, at ang pangkaraniwang kaparaanan ng pagbubungkal ng lupa ay ang paggamit ng hayop na humihila ng araro. At upang mahila yung araro, nilalagyan siya ng isang kahoy o isang kawayan na may hugis dito sa batok. Yun ang tinatawag na yoke o pamatok. Yung inilalagay dito sa batok upang doon itali yung hihilain. Maging ito'y araro o kaya ito'y kariton. O ang tawag ng iba, gareta. Pero sa panahon ng Panginoong Hesus at sa dako na kanilang tinirhan, kakaiba ang uri ng kanilang pagsasaka. It's different from our experience here. We normally see farmers use a single beast of burden, usually a carabao pulling a plow or a cart. Pero sa kanila palagi yan, pag inilarawan, ang nilalaman ng Biblia, ang pagsasaka, ang pag-aararo, ay ginagamitan ng pares o magkasamang baka, a pair of oxen. Maging ang paghila ng kariton ay gano'n. Kaya nga, palaging dalawang hayop ang magkasama sa isang pamatok. That is what being yoked means. The Lord Jesus Christ said, take my yoke upon you. Be yoked unto me. Kailangan nakapamatok ka sa akin. What does this do or what does this bring? Ilang mga bagay ang makikita natin dito sa kabuuan ng Biblia at mismo sa ginamit na paglalarawan ng Panginoong Jesus. He uses illustrations that are common to people, something that they see on a day-to-day basis so that it is easier for them to understand deep truths. Ang unang dinadala o ibinubunga ng pagpamatok ay tinatawag na connection, communion. Pagkakaugnay. When we come to the Lord and take His yoke, we are connected or united with Him. Ang ibig sabihin, kapag tayo nakipamatok sa Panginoon Jesucristo, kakaroon tayo ng personal at malapitang relasyon o kaugnayan sa Kanya. An intimate and personal relationship. Kaya nga si Apostle Paul, nasabi niya sa isa sa mga kanyang naging sulat, doon sa Galatians chapter 2, doon sa verse 20, sa paglalarawan sa kanyang buhay bilang isang mananampalataya at tagasunod ng Panginoong Jesucristo, a passage that has become so popular. Sabi niya dito, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. It's as if Christ and me are one. He is united with Christ. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ito yung katunayan na kapag ang isang tao ay nakipamatok sa Panginoong Jesucristo, nagkakaroon siya ng koneksyon o pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga, paglalarawan din ng Panginoong Jesucristo, using another agricultural illustration is being a vine and us, His branches. Because I am the vine, He said in John chapter 15, and you are the branches.
apart from me, you can do nothing. If we are disconnected, we cannot truly be fruitful and productive as designed. Pero sabi niya, if you remain in me and my word remain in you, then you will bear much fruit. Ito yung unang dala o bunga ng pakikipamatok sa Panginoong Hesus. He calls us to find rest in Him by being yoked with Him, which brings connection or union. Ang pangalawa, anong dala nito? When we are yoked with the Lord Jesus Christ, it brings comfort or relief. Not only being connected or united with Him, but receiving comfort and relief. From what? From our burdens. Precisely, kaya sinabi niya, come unto me, all who are weary and burdened, then I will give you rest. Pagkatapos sabi niya dito, for my yoke is easy and my burden is light. The burden becomes easy and light. Take note of this. They do not disappear. It's a misconception that people have sometimes. That when you come to the Lord, you put your faith and confidence in Him, you decide to follow Him, that all of your burdens, all of your pains, all of your sufferings, all of your concerns will just disappear. It doesn't happen that way. Kaya nga minsan sinabi ng Panginoong Hesus, in this world you will have tribulation, but cheer up, I have overcome this world. What He offers is comfort and relief. They do not disappear, but they become bearable. Hindi nawawala yung mga paasanin at bigatin. Pero nagagaanan hanggang sa sukat na nakakayanan. Bakit? Yung higit na bigatin, siya ang pumapasan. And one thing that the scripture says, the burdens could even be beneficial. Kaya pinahihintulot na may matira pa para sa ikabubuti natin. Upang sa ganon magkaroon tayo ng kasanayan at madagdagan ang ating mga kalakasan. Sa gayon, anuman ang pabalik-balik at paulit-ulit at mga bagong mga paasanin na darating, tumitibay at lumalakas tayo. Pero kapag lampas na ng ating nakakayanan, ang katiyakan, siya ang bibit-bit nito. That is precisely the illustration of the pair of oxen. When one is very tired, the other one carries the extra load. Ito yung nagpapaalala sa akin ng tula na naging popular, na sinaliwan ng tugtugin. Yung Footprints in the Sand. Yung nagkaroon ng parang panaginip o pangitain na tuwang-tuwa, na kasama ang Panginoon na naglalakad doon sa dalampasigan. Kitang-kita niya yung bakas na magkasama sa tuwing napakasaya ng mga kapanahunan. Pero nabalisa siya, nabahala, nung sa kanyang nakita ay sa oras ng mga mahihirap at mabibigat na mga pagkakataon o sitwasyon, isang pares lang ng bakas ang kanyang nakita. At tinanong niya, Panginoon, kung bakit sa oras ng mga pangangailangan ito siya iniwan. Anong sabi ng Panginoon? Sa panahong itong nakikita mong mga bakas ay sa akin. Dahil ikaw ay aking pinapasan. When we are yoked with the Lord, it brings first a connection and a union with Him. A personal and intimate relationship. An experience that is unique in itself. Second, it brings comfort and relief. We may go through different kinds of burdens, but we get through because of Him. His grace is sufficient for us. When we are unable to bear it, He bears the extra load. And it even becomes good for us. The third thing that being yoked to the Lord brings is
conformity and change. The first one being connection or union, the second one being comfort and relief. The third one is being conformed or changed to His likeness. Itong sinabi doon sa Romans chapter 12, doon sa verse 1 at saka sa verse 2. The Apostle Paul said in this very popular passage, "Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship." And it says in verse 2, "Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Kaya nga sinabi ng Panginoon, doon sa Matthew chapter 11, when we come to Him for rest and take His yoke, sabi niya, "Learn from me. Matuto kayo sa akin. For I am gentle and humble in heart. If you take my yoke, you will learn from me. And you will become more and more like me." Ganon ang gusto ng Panginoon. Even in the Bible, it has been commanded, doon sa Deuteronomy chapter 22, na huwag mong pagsamahin sa isang pamatok ang hindi magkamukha na uri ng hayop. Magkakaroon ng kalituhan and even harm to one or both of them. Hindi dapat pagsamahin ang baka at saka ang asno. Maaring mabilis ang isa, mabagal ang isa. Mas madaling sumunod ang isa, mas mahirap sumunod ang isa. Kaya nga merong isang bahagi ng kasulatan na sinabi ni Apostol Pablo na huwag kang makipamatok sa di mananampalataya. Dahil ang pakikipamatok ay nangangailangan ng pagkakapareho, pagkakahawig at pagkakawanis. Kaya nga sa pakikipamatok natin sa Panginoong Hesus, ang dinadala nito na isa ay yung pagbabago at pagwawangis ng ating pagkatao sa kanyang katangian. We are being changed or conformed to His image so that we will become more and more like Him. And then life becomes a lot easier to bear dahil wala nang pinaka mapagbata pa at tiyaga na namuhay dito sa mundo at hinarap ang lahat ng pasanin at bigatin, higit pa sa mga maaaring harapin ng higit na karamihan sa atin in our lifetime. Pero ginawa niya yun na merong nananatiling pagbibigay kasiyahan sa Diyos Ama. Being yoked to the Lord brings connection or union with Him. Being yoked to the Lord brings comfort or relief from our burdens. And being yoked with Him brings change and conformity. A transformation of who we are, patterned after who He is. And there is another one. Ito ay makikita natin doon sa sinabi sa kanyang paanyaya sa verse 28. "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Doon sa huling bahagi ng verse 29, sabi niya, "You will find rest for your souls." The rest is not just for our temporal need. He gives us that kind of rest on a daily basis. Every time, night time will come, we can rest. After each week, the seventh day can be used for rest. But
what He offers is rest for our souls. Not only for what we need here, but even beyond. And what does that mean? Being yoked to the Lord brings certainty, katiyakan. Yung una, certainty of direction here in this world. Katiyakan na meron tayong gabay at patnubay sa direksyon na dapat tahakin. Because He leads us continually. Yun ang pangako ng Panginoon. He will be with us always. He will never leave us nor forsake us. Because we are connected to Him. Because He gives us comfort and relief in times of need. Because He confirms us to who He is. But He gives us certainty of direction continually. Makakaasa tayo na anuman yung pagdaanan natin, anuman yung mga yugto ng buhay natin, may katiyakan tayo ng gabay at patnubay sa Kanya. Pero hindi lang yun. We have not only certainty of direction, but we have certainty of destination. May katiyakan tayo ng ultimong kahihinatnan. Alam natin, ang buhay dito maiksi at panandalian lang. Ang higit na nakakabahala sa marami ay yung pagkatapos. And ito yung sinigurado ng Panginoon. Kaya siya Apostle Paul, sabi niya doon sa isang sulat niya, even though he was in prison during that time, in Philippians chapter 1 verse 6, sabi niya, He who began this good work in you will bring it to completion until the day of Christ Jesus. Hindi lang dito sa mundo, pero lampas hanggang doon sa kalwalatian sa walang hanggan, sa piling ng Diyos. And this is the bottom line. Kaya minsan sinabi nga ng Panginoong Jesus, what shall it profit a man if he gains the whole world but lose his soul? He may strive and struggle, not bad at all, to make his life here on earth to try to solve his problems. But it will always be inadequate. Hindi sasapat. Kaya kailangan natin talaga ay ang Panginoon. Hindi lang sa kapahingahan para sa buhay sa mundo nito, kundi kapahingahan ng kaluluwa na may katiyakan ng buhay na walang hanggan. That is the reason why we have John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Now, how can we be yoked with Him? Then, dalawang bagay. First, by commitment, or we call it faith. Sa pagtatalaga ng ating mga sarili, He's inviting us. We commit ourselves to Him by accepting His yoke, by accepting His life, by accepting His burden. He has a burden. He said, my burden is my yoke is easy, and my burden is light. And that is what faith is all about. Believing who He is, and believing what He has done and what He does, and accepting Him as Lord and Savior by commitment. Those who commit themselves to the Lord by faith finds rest not only here on earth, but rest for their souls. But it's not just a matter of believing, but it's a matter of living it out consistently. So, we can be up with Him by commitment or by faith, and by cooperation after we commit ourselves, which is called obedience. They always come together, inseparable, faith and obedience. By not resisting as He walks us through this life, by following.
Yung mga baka na magkasama sa pamato, yung isa na mas higit na nangingibabaw, kung saan siya papaling, doon papaling yung isa. Daling ox. When it turns to the left, the other turns to the left. When it turns to the right, the other turns to the right. When he walks straight forward, the other walks straight forward. When he stops, the other stops. That is how it is illustrated. Nawa sa pamamagitan nito ay magkaroon tayo ng gabay, lalo na sa mga kapanahonan na kagaya nito. May we find even initially a sense of comfort knowing that there is an answer to the universal need that we are all into, the need for rest. And it is not only wishful thinking, but it is possible. Marami na ang nakapagpasimula at nakaranas nito. Through the centuries, many have already experienced this. And their lives serve as testimonies to those of us who are still here. And may we not grow weary in faith. At kung meron pa na hindi nakakaranas nito, sa sukat at sa layunin na itinakda ng Diyos, nawa ito ay maging isang kaisipan na isaalang-alang upang pagdating ng panahon, sana hindi maging huli ay makagawa ng hakbang tungo doon sa pagtugon sa pananampalataya ng Panginoon. Again, the invitation stands. Even now, even to all, anywhere, everywhere. Jesus said, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." And for those of us who have heeded or answered the call, let's continue to walk with Him. Wala tayong mahahanap at matatagpong ibang alternatibo na makapagbibigay ng higit kaysa mga karanasan na natin na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Tayo ay magpasalamat at magbigay ng kapurihan sa Kanya. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Panginoong Isus, pinupuri ka namin at dinadakila sa iyong pag-ibig. Ikaw ay bumaba dito sa lupa at nakipamayan sa iyong mga nilalang. Ginawan mo ng lahat ng uri ng kabutihan ang iyong mga nilalang. At sa kasukdulan ay ginawa mo ang pinakamahalaga sa lahat, ang pag-aalay ng iyong sariling buhay bilang katubusan sa kasalanan ng sangkatawan upang sino mong manalig sa iyo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang paanyaya mo, Panginoon, hanggang ngayon ay nananatili. Salamat po sa iyong dakilang paanyaya. Dakilang Diyos, salamat po, ikaw ay Diyos ng kapahingahan. Sa iyong walang hanggang katalinuhan, kadakilaan at kabutihan, mula sa paglalang, nasa iyong isip at puso ang iyong mga nilalang. Sa iyong paglalang ay binigyan mo ng disenyo upang sa bawat araw ay magkaroon ng kapahingahan. At pagkatapos ng iyong paglalang, kasama ng iyong kautusan, binigyan siya ng isang araw sa buong sanglinggo upang magkaroon ng karagdagang kapahingahan, hindi lang sa pangangatawan, kundi sa kaisipan at sa kaluluwa. And ultimately, Panginoong Hesus, ikaw ay naganyaya sa amin upang kami makipamatok sa iyo. Sa gayon, magkakaroon kami ng katiyakan, hindi lang ng pansamantalang kagaanan at kapahingahan, kundi
ng pangwalang hanggan pagdating ng kapanahonan. Salamat po, Panginoon. Nawa, sa mga pinagdaraanan namin sa araw-araw, kami po ay gawaran mo ng biyaya, ng habag at ng tulong upang ito'y aming malampasan at mapagtagumpay. At huwag nawang makalimot kami na ikaw ay pasalamatan at papurihan. Nawa kami maglagak ng isang tunay na pananampalataya sa iyo at pagsunod sa iyong kalooban. Pinupuri ka namin, dinadakil at pinapasalamatan. Sa iyong pangalan, aming Panginoong Hesus. Amen. God bless you all.